Dominant Protector. Credit to the author. 2,261-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi niya akalain na ipagpapalit ni Terence ang mahalagang impormasyong ito na parang basura. Sa teorya, ang mga personal na tala ng Sky Elixir Sect ay mas nagkakahalaga kaysa sa ipinagpalit nila. Ilang set ng mga sangkap at isang sirang kaldero na hindi na may ayos, kapalit ng impormasyong ito ay napakamura na. Pagkatapos ng lahat, ang iyong pamilya ay nagtrabaho ng husto para sa Sky Elixir Sect sa loob ng maraming taon, at nagbayad ng malaking halaga para sa impormasyong ito. Ang pangunahing problema ay ang impormasyong ito ay nasa nakatagong pag-aari ng iyong pamilya, kaya natural na hindi ito mahalaga. Ang bagay na ito ay maaaring kopyahin. Ito ay mahalaga sa simula, ngunit ito ay hindi naiiba sa basurang papel ng maglaon. Forget it. Hindi mo rin alam ang tungkol dito ni Coiling Tiger. Hindi kita sinisisi. Old Master, winawagayway mo ang kanyang kamay at bumaantong hininga. Let's go? We'll go, ask Coiling Tiger what Terence said this time. Oo, ama. Nakahinga ng maluwag si Sebastian, ngunit kasabay nito, lihim siyang naawa. Ang impormasyon na ipinagpalit niya sa oras na ito ay talagang magagamit na sa bahay. Tungkol naman sa sirang medicinal cauldron at ilang set ng mga materyales, hindi masyadong pinansin ng pamilya mo, pero medyo nagalit. Old Master, kayo ni Sebastian nag-walkout kayo. Ikaw, Pancho, ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Akala niya ay gagantimpalaan siya. Pagtayo pa lang niya at gustong magsalita, nakita niya ang malungkot na mukha ng kanyang lolo at tiyuhin. Bigla siyang medyo hindi maipaliwanag. Nakapulupot na tigre, niloko na naman tayo ni Terence. Paliwanag ni Sebastian nang makita ka ni Pancho na tulala na ekspresyon. Ano? Niloko na naman ba siya ni Terence? Hindi naman pwede, di ba? Ang kanang Pancho ay medyo natarante pagkatapos marinig ito. Malinaw kung sinuri ang impormasyong ito dati. Ito ay talagang isang personal na tala ng isang alchemist, at ito ay isang napakakapakipakinabang na personal na tala. Casual ko lang nabasa ang ilang pahina at marami na akong nakinabang. Paano ako na-scam? Walang masama sa mga personal na tala na ito. Maganda itong set ng mga tala, ngunit ang susi ay mayroon na tayo nito sa bahay. Sebastian, ngumiti ka ng mapait. Kahit nahilingin niya sa iyo na Pancho na suriin ito ng mabuti bago ito ipagpalit kay Terence, malamang na hindi siya makakahanap ng anumang problema, di ba? Kung tutusin, hindi pa nabasa ni Pancho o ni ikaw, Sebastian, ang karamihan sa impormasyong ito, kaya malamang na magkamali sila. Ano? May isa na ang pamilya natin. Ikaw, Pancho, na bigla sa gulat. Ito talaga ang mga personal na tala ng Sky Elixir Sect. Matanda kang bumantong hininga, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, kakaiba lang, paano ito napunta sa mga kamay ni Terence? Sabihin sa akin ng detalyado, ano ang sinabi mo kay Terence? Huwag palampasin ang isang detalye. Oo. Nanginginig ang puso ni Pancho habang maingat niyang inaalala ang pag-uusap nila ni Terence. Inulit niya ito ng salita sa salita para matanda ka, ganito ang sitwasyon noon. Old Master, nakinig ka sa salaysay ni Pancho at nakasimangot. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, si Terence na ito ay siguradong nag-iisa. Malamang alam ni Terence na ito ang personal na tala ng Sky Elixir Sect, at kaya niya ibinigay ito kay Jenny, at ipinagpalit pa ito sa iyo. Kung hindi, kung personal talaga itong mga tala ni Boss Bale, kahit na ibinigay niya ito sa iyo, ginawa niya ito ng palihim at hindi niya ito ipinapalam o babasahin sa ikatlong tao. Pinag-isipan itong mabuti ni Pancho. Sa katunayan, ang bagay na ito ay napakahalaga. Kung walang pahintulot ni Boss Bale, hahayaan ba ni Terence si Jenny na makita ito? Ang tanging paliwanag ay alam ni Terence na ito ang personal na tala ng Sky Elixir Sect, hindi ang legacy ni Boss Bale, at iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya ito kay Jenny. At narito siya, iniisip na mayroon siyang isang bagay kay Terence, na pinipilit itong ipagpalit ang impormasyon para sa kanya ang tanga. Gayunpaman, ang mga bagay ay madalas na ganito.
Kung ang isa ay hindi nakakakita ng malinaw sa oras na iyon, ang isa ay magsisisi pagkatapos. Lolo. Ako. Right, Pancho's face red. Hindi niya inaasahan na makakabawi siya ng isang piraso ng basura. Gusto ba niyang mag-claim ng credit? Hindi mo kasalanan, kasalanan ni Terence ang pagiging tuso. Old Master Yu said, buti na lang at hindi kami natalo sa pagkakataong ito. Hindi ito kasing laki ng unang pagkakataon. Isang sirang anti-gong medicinal cauldron na hindi na maaayos at ilang alchemy materials. Ang mga bagay na ito na mabibili ng pera ay wala sa amin. Ikaw Pancho ay nakahinga ng maluwag nang marinig ang mga salita ng matandang lalaki, ngunit hindi siya nang ahas na humingi ng pautang muli. Paano ito, pagkatapos mong bumalik sa paaralan, patuloy na bigyang pansin ang mga galaw ni Terence, tingnan kung patuloy na ibibigay sa kanya ni Boss Bale ang impormasyon, at kung gagawin niya iyon, gagawa ka pa rin ng paraan upang maibalik ito. Old Master na sinabi mo pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Nagpapalit pa kayo. Sa pagkakataong ito, hindi lang ikaw Pancho, kundi ikaw na si Sebastian ay nagtatakang nagtanong din. Natural. Matanda kang tumango. Siyempre, ang premise ay kailangan nating makipagpalitan sa kanya ng mga bagay na hindi gaanong pakinabang sa ating pamilya. Huwag mo siyang ipagpalit sa mga bagay tulad ng junk, materyales, magandang kaldero, at tapos na table task. Pero, it's not worth it kung magdadala siya ng panibagong scam item dito, di ba? Nagdududang tanong ni Pancho. Mula sa impormasyon sa pagkakataong ito, ang antas ng impormasyong ibinigay ni Boss Bale kay Terence ay unti-unting tumataas. Noong nakaraan, ito ay ang antas ng pagpasok, sa pagkakataong ito ay ang mga insight. Sa susunod, kahit na hindi ito ang kanyang sariling mga insight, malamang nawala na ito sa mga nakaprint na sinaunang aklat. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang upang ilagay sa iyo kapag ipinagpalit namin ito. Wala naman kaming natalo sa kapalit, sabi ni Old Master Yu. Kumuha lang kami ng mga materyales. Totoo yan. Tumango si Pancho at nakahinga ng maluwag. Tila hindi lamang itinuloy ng kanyang lolo ang kanyang pagkakamali, ngunit hinimok din siya na ipagpatuloy ito, na nagpaginhawa sa iyo ng Pancho. Hindi tama iyon, ama. Ayon sa sinabi ng Coiling Tiger, sinabi ni Terence kay Boss Bale na hindi siya marunong gumawa ng elixir, at hindi niya makontrol ang apoy. Ano ang silbi ng kalderong iyon at ng mga materyales? Biglang may naisip si Sebastian na walang sense. Iniisip ko rin ang problemang ito. Old Master Yu waved his hand, may dalawang paliwanag. Ang isa ay tinatago ito ni Terence. Marunong siyang gumawa ng elixir. Tuso naman, napakatuso ng batang ito. Hindi nakakagulat na nagsisinungaling siya. Ang pangalawang posibilidad ay hindi alam ni Terence kung paano gumawa ng elixir. Gusto niya ang mga materyales na iyon para sa Jenny na iyon, baka may potensyal siya sa paggawa ng elixir. Ang unang posibilidad ay hindi masyadong makatotohanan, tama. Pancho said, hindi niya kailangang itago kung marunong siyang magpino ng pills. This thing is not like his own strength. Hindi siya pwedeng magpanggap na baboy para kumain ng tiger. Ano ang dapat itago sa refining pills? Magagawa niyang makuha ang puso ng mga tao kung marunong siyang gumawa ng mga table tasks. Hindi na niya kailangang magtago sa ibang mga nakatagong bahay, di ba? Yes, Father. Ano sa tingin mo? Tumango si Sebastian. Sumangayon siya sa iyong pananaw ni Pancho. 2,262. Actually, mas nahilig ako sa second possibility. Old Master Yu continued, plus, Terence was willing to give the information to Jenny. It doesn't make sense kung hindi tumango si Boss Bale at magbigay ng permiso. Si Boss Bale ay istriktong tao. Kahit na gusto niya si Terence, mainis siya kung ibibigay lang ni Terence ang mga gamit niya sa iba nang walang pahintulot niya. So, ang Jenny na iyon ay maaaring isang alchemist. Hindi gaanong pinansin ni Pancho si Jenny noon. Sa kanyang impresyon, si Jenny ay isang maganda ngunit isang maliit na hanggal na babae. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa pagsusuri ng kanyang lolo at pag-isipan ito ng mabuti, posible nga. Napaka-posible. Old Master sabi mo. Jenny. Right Pancho ay bumulong sa pangalang ito.
Pagkatapos mong bumalik sa paaralan, bantayan mo itong Jenny. Kung talagang marunong siyang gumawa ng mga table tasks, kailangan mong mag-isip ng paraan para mapanagin mo siya. Huwag siyang maging katulong ni Terence. Old Master, pinag-isipan mo sandali at gumawa ng desisyon. Kahit kailangan nating umatras, kailangan nating mag-isip ng paraan para sirain ang relasyon nila ni Terence. Naiintindihan ko. Ikaw, Pancho, ay nakinig sa mga tagubili ng matandang master mo at hindi napigil ang tumawa. Maganda si Jenny, ngunit kung alam niya ang alchemy, hindi ba magiging maganda kung makuha siya nito? In the future, tataas din ang status niya sa Hidden Yu family. Dapat malaman na walang gaanong babae ang nakakaalam ng alchemy. Kung naging asawa niya si Jenny, tiyak na isa siya sa mga elder ng Yu family sa hinaharap. Noong panahong iyon, bagamat hindi si Pancho ang Panginoon ng pamilya, hindi maaaring maliitin ang kanyang katayuan sa pamilya. Old Master, nakita mo ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Pancho at natural na nahulaan ang maruruming iniisip ng batang ito, ngunit wala siyang pakialam. Kung si Jenny ay talagang isang alchemist at may talento sa pagpino ng mga table tasks, hindi siya tututol sa tamang pag-ikot ng tiger sa paghabol sa kanya. Tutulungan pa niya siya. Kung tataas ba ang katayuan ni Pancho sa pamilya dahil sa pagsali ni Jenny, matanda na wala kang pakialam. Ang pinahahalagahan niya ay ang pangkalahatang interes ng pamilya. Kung ikaw si Sebastian ang pumalit bilang padre de pamilya sa hinaharap, at maging kayo ni Pancho at ng kanyang asawa ay hindi ito maaayos, mas mabuting hayaan kang si Pancho ang maging ulo ng pamilya. Ang isang ulo ng pamilya ay kailangang maging mapagparaya. Para lumago ang isang pamilya, hindi ito makakamit sa pamamagitan ng pagsupil sa ibang miyembro ng pamilya. Kinailangan nilang suportahan ang isa't isa at pagbutihin ng sama-sama. Sa ganitong paraan, masisiguro nila ang pangmatagalang kasaganaan ng pamilya. Kung hindi, kung siya lang, ang padre de pamilya, ang kahanga-hanga habang ang iba ay duwag, malamang na hindi malayong masira ang pamilya. Let's stop here for now. Old Master Yu waved his hand and said lightly, "Next, let's talk about House Kang." Bahay Kang. Tumigil si Pancho, hindi alam kung bakit niya pinalaki si Kang nang biglaan. Pero kung titignan ang ekspresyon ng kanyang tiyuhin, malamang na nauna na siya sa balita. Dahil nasabi nila sa kanya, ang ibig sabihin ng matandang lalaki na iyon ay itinuturing na siya ng iyong tiyuhin bilang isang pangunahing miyembro ng pamilya. Dahil dito ay nasa sabik ka, Pancho. Bagamat alam niyang malayo pa siya sa posisyon ng padre de pamilya, at malusog pa rin ang kanyang lolo, pumanaw man ang kanyang lolo, ang tiyuhin niya ang papalit bilang padre de pamilya. Pagdating sa henerasyon niya, hindi niya alam kung gaano siya katagal maghihintay. Hindi masamang makakuha muna ng posisyong nakatatanda. Tama, bahay na Kang. Sebastian, sabihin kay Coiling Tiger ang tungkol sa pagkuha ng young sect master na si Sebastian kay Harry. Tumango ang kanang kamay na matanda. Oo, ama. Lumingon si Sebastian at sinabi sa iyo si Pancho ang dahilan kung bakit ang young master ng Sky Elixir Sect ay pumunta sa pamilya mo at kinuha si Harry. Siyempre, hindi niya sinabi sa kanya ang mga mahahalagang detalye dahil bata pa siya at hindi niya kailangang malaman ang mga detalye. Ito ang napag-usapan niya sa kanyang ama. Hindi niya alam kung ang bahay na si Kang ay uunlad sa hinaharap, ngunit kung si Harry ay talagang naging disipulo ng ikalimang elder, at binago siya ng Sky Silver Transformation Tool, kung gayon ang posibilidad na siya ay maging susunod na elder ng Heavenly Elixir Sect ay napakataas. Pagkatapos nito, babangon sa langit ang buong pamilya ng bahay ni Kang. Kahit na mahina ang House Kang's Foundation, mayroon silang mga taong sumusuporta sa kanila. Hanggat yumaman si Harry, yumaman ang bahay Kang maya-maya. Kaya't hindi mahalaga kung si Harry ay pinahahalagahan o hindi, bahay kailangan mong maging handa at bumuo ng isang magandang relasyon sa bahay Kang. Kung si Harry ay pinahahalagahan, kung gayon ang pag-unlad ng bahay Kang ay hindi mapipigilan. Walang masama sa pagbuo ng magandang relasyon sa bahay mo, at kung hindi pinahahalagahan si Harry, ayos lang. Malaki pa rin ang naitulong ni House Kang sa bahay mo, kaya babayaran niya sila. Lolo, Tito, sinasabi mo ba na gusto mo akong maging maayos sa bahay Kang? Hindi naman tanga si Pancho at naintindihan niya agad ang ibig sabihin ng kanyang lolo at tiyuhin. Hindi masama. Elder Yu nodded,
kung si Harry ay pinahahalagahan, kung gayon ang bahay kang ay hindi mapipigilan. Walang masama sa pagbuo ng magandang relasyon sa kanya sa lalong madaling panahon. Ngunit kung hindi pinahahalagahan si Harry, ituturing namin ito bilang isang emosyonal na pamumuhunan, at gagawin nitong mas mahirap ang bahay kang para sa amin. Kung ganoon. Ako lang ba? Ikaw Pancho ay medyo nataranta. Bakit kailangan niyang asikasuhin ang lahat ng family matters kamakailan? Gusto kaya siya ng kanyang lolo? Parang hindi tama yon. Pinakiusapan kami ng Heavenly Elixir Sect na ilihim muna ito pansamantala. Kung papasok kami ng tiyuhin mo, siguradong maghahinala ang bahay ni Kang. Ang matandang iyon na si Kang Leikay ay hindi isang taong dapat pagtripan, napakatalino niya. Kung may iniisip siya, magulo. So, buti na lang pumunta ka, paliwanag mo ng matanda. Pero bago pa tayo makakuha ng karagdagang balita mula sa Sky Elixir Sect, hindi mo kailangang maging masyadong palakaibigan. Makipag-ugnayan lang sa ikatlong henerasyon ng pamilya Kang. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Pancho, sino ang gusto mong kontaken ko? Hindi ba umalis ang ikatlong henerasyon ni Kang Harry kasama ang Sky Elixir Sect? Siya ang pangatlong henerasyon ng bahay Kang, at mayroon ding isa pang polong. Kasalukuyan siyang nag-aaral ng D. Sa Biology Department ng Stonegate Engineering University, ngunit wala siya sa universidad dahil sa kanyang internship. Baka bumalik siya sa universidad para magsulat ng kanyang thesis, para subukan mong makipag-ugnayan sa kanya. Sebastian, may iniabot kang dokumento kay Pancho ka. Oh, this guy looks quite refined. Binuklat ni Pancho ang mga dokumento, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang mapapangasawa ni Polong ay si Melissa. Damn, no way. This Green Turtle's girlfriend is Melissa. Anong problema? Anong relasyon mo nitong Melissa? Nakasimangot si Sebastian. Hindi ako, pero si Melissa ay kasintahan ni Terence, alam iyon ng lahat sa paaralan. Sabi mo Pancho. 2,263. Melissa. Girlfriend ni Terence. Natigilan din si Sebastian, hindi ba girlfriend niya si Josephine? Bakit si Melissa? Hindi ko alam, pero magkasama sina Terence at Melissa sa klase araw-araw. Mag-asawa sila, kaya dapat talagang close sila. At saka, sinasabi ng lahat na magkamag-anak ang dalawang ito. I think it's true. Tamang sabi ni Pancho. Hindi ka dapat makisali dito. Ang Terence na iyon ay hindi isang taong dapat mong guluhin, at kailangan pa rin natin siyang makuha ang impormasyon mula sa kanya. Kaya, huwag kang makisali sa awayan nila ni Polong. Tignan natin kung paano ito mangyayari. Old Master, na sinabi mo pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Sige, alam ko na ang gagawin. Tumango ang right-coiled tiger. Sa labas ng lungsod ng Eastern Sea, sa isang masid na binabantayang manor. Si Jerwin ay masayang naglalaro sa kanyang telepono, nagbabasa ng isang nobela na tinatawag na napakalinis at napakalandi na prequel. Habang nagbabasa siya, mas gumaan ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay may isang kontrabida na tinatawag na Lee Bowie ang sa nobela na masyadong makapangyarihan. Hinahangaan niya talaga siya. Nang siya ay nasa sabik, pumasok si Scorpion, Jerwin bro. Oh, it's Scorpion. Ano, may good news ba? Nag-breakthrough na naman ba ang professor? Tanong ni Jerwin. Matalino si Brother Jerwin. Magandang balita. Itinaas ni Scorpion ang kanyang hinlalaki at sinabing, ako ay humanga. Tama, sinabi sa akin ng propesor na ipaalam kay Jerwin bro na siya at ang iba pang mga kapwa-disipulo ay nakahanap ng paraan upang malutas ang mga problema na itinuro ni Jerwin bro, at ang mga eksperimento ay naging matagumpay. Oh! Tama, kaya kahit ang pressure point technique ni Terence ay hindi gumagana sa test subject natin. Bumilis ang tibok ng puso ni Jerwin at excited siyang nagtanong. Oo, ang Drug 01 ay nakumpleto na. Ang bagong gamot ay pinangalan ng Drug 02. Ang mga test subject na nag-inject at uminom ng gamot ay mas matibay kaysa dati. Hindi sila natatakot na tamaan sa acupoints dahil ang gamot ay nasira na ang mga acupoints. Sabi ni Scorpio, sa ganitong paraan, ito ay magpapalakas sa ating depensa, gayunpaman, magagawa nating kumuha ng hindi bababa sa 10 na pag-atake sa pagsubok mula sa class.
Ang kapangyarihan ay katulad ng dati madali nitong pumatay ng mga tao sa ibaba ng unang yugto ng Earth class, at halos hindi nito kayang pumatay ng mga tao mula sa maagang yugto hanggang sa gitnang yugto, maaari itong pumatay ng mga tao mula sa gitnang yugto hanggang sa huling yugto ng Earth class, at maaari itong pumatay ng mga tao mula sa huling yugto hanggang sa peak ng Earth class ng ilang sandali, ngunit maaari pa rin itong lumaban ng ilang sandali. Napakagaling! Hindi man lang nadismaya si Jerwin, tuwang-tuwa siya. Bagaman hindi tumaas ang lakas ng pag-atake, buti na lang tumaas ang lakas ng depensa. Oo, Earth-class mid-phase lang si Terence kahit na mas malakas siya kaysa sa isang normal na master, masasaktan pa rin siya ng ating test subject. Tumango si Scorpion, ngunit, ang gamot na ito 02 ay nasa maagang yugto pa rin, kaya ang rate ng tagumpay ay hindi masyadong mataas. Ayos lang, dahan-dahan lang ay perfect. O di ba, nagawa mo na ba ang test subject? Kung kaya mo, bigyan mo ng isa si Benjo para masubukan ang kakayahan niya. Yung plano ng kidnapping from last time, pwede na tayong magsimula. Sabi ni Jerwin. Sige, Jerwin bro. I'll go tell the professor to get a test subject. Sagot ni Scorpion. Then Benjo sighed. Ilabas mo ang test subject, taken ko ng personal si Benjo. Sabi ni Jerwin. Oo. Tumango si Scorpion at umalis. Ay. Sa kabilang banda, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jerwin. Terence, Terence, huwag kang masyadong mahiyain. Papatayin kita sooner or later, at magiging akin din si Cheryl. Habang ang pananaliksik ng propesor ay patuloy na gumagawa ng mga tagumpay, ang ambisyon ni Jerwin ay lumago. Hindi siya nasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon ng mga test subject na ito ay simula pa lamang. Magkakaroon ng mga test subject na 03, 04, at 05 sa hinaharap, at pagkatapos ay ang pagpatay kay Terence ay hindi lamang isang panaginip. Nasa boxing club si Benjo na inaaliw ang kanyang mga alipin nang matanggap niya ang tawag ni Jerwin. Nataranta ang buong club pagkatapos ng hamon ni Terence noong nakaraang pagkakataon, at maraming alipin ang natatakot sa Audi Q7 na nakaparada sa labas ng club araw-araw, natatakot na si Terence ay darating na naghahanap ng gulo. Wala siyang choice. Sino ang nagtanong sa Benjo na magduse? Bagamat sinubukan ni Benjo ang kanyang makakaya upang payapain sila, mayroon pa ring mga bagong miyembro na umalis sa boxing club. Nang makitang umalis ang mga bagong miyembrong ito, medyo nagalit si Benjo, ngunit wala siyang magawa. Mas kaunti ang mga tao na nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon para sa kanya at pinipilit ang mga tao na bumili at magbenta para sa kanya. Natural, mas maliit din ang kita ni Benjo. Kailangan niya ng lakas tao para pumunta sa mga dormitoryo ng mga bagong estudyante para i-promote at kikilan sila. Nang makitang lumiit ang kanyang kita, napakasama ng loob ni Benjo. Tumunog ang telepono. Nang makita ni Benjo ang caller ID, medyo natuwa siya. Alam niyang may isang malaking plano ang Jerwin para sa kanya, at ngayong tumatawag siya, siguradong may nahanap na siya. Brother Jerwin. Magalang na kinuha ni Benjo ang telepono. Come over now. Mapapatupad ang bagay na binanggit ko sa iyo noong nakaraan. Sabi ni Jerwin. Oo. Tuwang-tuwa ang puso ni Benjo, at mabilis siyang pumayag. Makalipas ang kalahating oras, nagpakita si Benjo sa silid ni Jerwin na may paggalang, Brother Jerwin, Kuya Scorpion. Alright, no need to be so polite. Umupo ka at magsalita. Jerwin waved his hand. I need people who can do things, not people who sip up to me. I'll need you and Scorpion to work together. Ikaw ang bahala sa paghahanap at pag-iimbestiga sa target, at aayusin ni Scorpion ang test subject 02 para gawin ang kidnapping. Oo. Tuwang-tuwang tumango si Benjo pagkatapos marinig iyon. Jerwin bro, napili ko na ang una kong target. Nakapili ka. Anong ginawa ng pamilya niya? Gaano karaming pera ang maiipit nila? Sinasabi ko sa iyo, kung may kikidnap tayo, hindi bababa sa 10 milyon ang panimulang presyo. Nakakatamad kung masyadong maliit. Malaki ang gana ni Jerwin. Sanay siyang magnegosyo ng walang kapital, kaya humingi siya ng 10 milyon. Si Melissa. Sabi ni Benjo. Melissa. Sino siya? Jerwin was unfamiliar with the name.
What does her family do? How much money can you take out? Itong Melissa ay girlfriend ni Terence sa paaralan, at ang kanyang pamilya ay nasa negosyong medikal. Madali para sa kanya na kumuha ng 10 milyon. Nalaman ni Benjo ang background ng pamilya ni Melissa sa panahong ito, at galit na galit siya kay Terence. Ang una niyang negosyo ay target ang mga tao sa paligid ni Terence. Girlfriend ni Terence. Napakurap si Jerwin. Hindi ba't ang nobya ng lalaking ito ay tinawag na Josephine at Trixie? Bakit may isa pang Melissa? 2,264. Kinamumuhian niya si Terence tulad ng ginawa niya, ngunit hindi niya ito hinayaang pumasok sa kanyang ulo. Sabi niya na may kaunting takot, kung hahawakan natin ang babae ni Terence at masangkot si Terence, madali tayong mabibigo. Sino ang mananagot kung mamatay tayo bago pa man natin makumplito ang ating misyon? Jerwin bro, don't worry. If it were any other time, I wouldn't dare to touch of Terence's girlfriend. After all, that guy's too powerful. Sino ba naman ang gugustuhing manggulo sa kanya ng walang dahilan? Umiling si Benjo at sinabing, pero nagtanong-tanong na ako sa paligid. Lumabas si Terence ng mahabang bakasyon, at hindi namin alam kung kailan siya babalik. Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa paaralan. Tinanong ko ang mga tauhan ko para malaman ito, at lahat ng mga taong malapit kay Terence ay nagpapatunay na wala siya. At saka, naobserbahan ko si Charlton Sheho na mag-aral kasama mo si Cheryl, kung sino ang gusto mong bantayan. Jenny, at Chito araw-araw, at ang driver ay hindi si Terence, kundi isang driver. Oh! Nasa labas si Terence. Bumilis ang tibok ng puso ni Jerwin matapos marinig ang balita. Kung maaari, hindi niya inisip na gumawa ng ilang problema para kay Terence. Ang pagkidnap kay Melissa ay isang paraan para mainas ng kaunti si Terence, at kikidnapin niya ang kanyang kasintahan habang wala si Terence para mangikil ng malaking halaga ng pera. Malamang na hindi makakahanap si Terence ng anumang lead kapag bumalik siya, at kailangan niyang tanggapin ito. Tama, Jerwin bro, magandang pagkakataon ito. Nagawa ko na ang aking pananaliksik, tiyak na wala si Terence dito. Sabi ni Benjo. O sige, gawin na natin. Okay. Tumango si Jerwin, pero linawin natin ito, maliban sa pagkidnap, huwag kang gumawa ng iba sa Melissa na iyon. Ang Terence ay isang F***king na baliw. Kung girlfriend niya talaga si Melissa, ayos lang ang kidnapping, pero wag ka nang gumawa ng iba. Kung hindi, mapapapatay lang ni Terence ang sinumang pinaghihinalaan niya nang hindi man lang kailangang maghanap ng ebidensya. Baka mapatay niya ang lahat ng kinaiinisan niya sa galit. Naiintindihan ko, Jerwin bro, naghahanap lang kami ng pera at pinapasama si Terence. Hindi ako manggugulo. Sa katunayan, kahit na walang sinabi ang Jerwin, ang Benjo ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman. Talagang takot siya kay Terence. Paano ito? Kausapin mo si Scorpion tungkol sa schedule ni Melissa, at pagkatapos ay gumawa ng plano. Kidnapin siya sa isang mataong lugar, at mas mabuti kung mapapatunayan ng lahat na siya ay kinidnap, pagkatapos ay mas madali nating makuha ang ransom money. Si Jerwin ay hindi natatakot sa kabiguan. Sa test subject no. 2 sa field, sino ang makakapidyaw sa kanya? Sige. Tumango si Benjo. Kinawian ni Jerwin ang kanyang kamay para sabay na lumabas ng kwarto sina Bayohan at Scorpion. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng sobrang dalisay at napakalandi na prequel. Si Lee Bo-liang ay isang henyo sa nobelang ito. Habang nagbabasa si Jerwin, lalo siyang humanga sa kanya. Siya ay nanumpa na maging isang antagonist tulad ng Lee Bo-liang. Ang araw bago ang katapusan ng linggo. Natanggap ni Melissa ang imbitasyon ni Cheryl para sa kanya na maging panauhin sa kanyang bahay. Nagsisimula ng magpanik si Melissa. Bagamat hindi siya personal na inimbitahan ni Cheryl, sinabi niya sa kanya sa pamamagitan ni Jenny. Hindi ito isang formal na imbitasyon, ngunit ang puso ni Melissa ay hindi maiwasang kabahan. Nasa labas si Terence, at iniimbitahan siya ni Cheryl ano ang sinusubukan niyang gawin. Ito ba ay isang mabait na imbitasyon? O isang taksil na pukana? O baka gusto niyang malaman kung ano ang relasyon niya kay Terence?
Pananagutan lamang ni Jenny ang pagpasa ng mensahe, at hindi na siya nagsalita pa pagkatapos noon. Si Melissa, sa kabilang banda, ay labis na kinakabahan. Napagkasunduan nilang magkita sa parking lot pagkatapos ng klase, at muling na-distract si Melissa, hindi siya nakinig sa klase, at hindi rin siya masyadong nag-note. Inimpake niya ang kanyang mga libro at umiling habang pinapanood si Boss Bale na umalis. Nangako siya kay Terrence na magsusulat para sa kanya, ngunit ngayon. Lumingon si Melissa upang tingnan si Jenny, ngunit nalaman niyang kinakalikot pa rin niya ang kanyang tablet. Noong una, umaasa si Melissa na tatawagan siya ni Jenny, ngunit sa sobrang abala niya rito ay hindi niya napansin na tapos na pala ang klase. Jenny, sabay ba tayong bumaba? Tapos na ba ang klase? Tulala na itinaas ni Jenny ang kanyang ulo at tumingin sa bakanteng silid-aralan. Napangiti siya sa kahihiyan at sinabing, "I'm sorry, I was too absorbed in it." Bumaba na tayo. Sumangayon si Melissa nang hindi nag-iisip. Alam niyang hindi rin niya ito maiiwasan. Dahil naipadala na ni Cheryl ang imbitasyon, hindi siya pwedeng hindi pumunta, di ba? Maingat siyang lumabas ng silid-aralan kasama si Jenny, na parang isang munting asawang bumisita sa unang pagkakataon. Kinabahan si Melissa. Mukhang hindi ito napansin ni Jenny. Sabi niya habang naglalakad, "Sister Melissa, narinig ko na naghahanda si Ate Cheryl ng handaan ngayong gabi. O di ba, gusto mo ba ng western food?" Ayos lang. Hindi alam ni Melissa kung matatawa ba siya o maiiyak. Si Jenny ay medyo nakaka-relax, at hindi man lang nakakaramdam ng anumang pressure, ngunit siya. Paano siya nasa mood na mag-isip tungkol sa kung ano ang kakainin? Sa katunayan, walang ibang intensyon si Cheryl nang hilingin niya kay Melissa na mag-guest. Gayunpaman, sinabi ni Jenny na sina Terrence at Melissa ay napakalapit sa paaralan, at palagi silang magkasama sa klase. Naisip ni Cheryl na may 80% na pagkakataon na totoo ang relasyon nina Melissa at Terrence, kaya nagpa siyang imbestigahan si Melissa habang wala si Terrence sa bahay. Melissa. Nakita ni Cheryl sina Melissa at Jenny na naglalakad at binati si Melissa nang nakangiti. "Cheryl, Yasi, ikinagagalak kitang makilala." Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Melissa, medyo nahihiya. "Chester. Nagkita na tayo dati." Magalang na tumanggo si Chester kay Melissa. Bumalik sa Iron Lake, si Melissa ay kasintahan ni Polong kaya wala siyang pakialam. Ngunit ngayong si Melissa ay maaaring maging kasintahan ni Terrence, hindi siya nang ahas na pabayaan siya. Hindi maiwasan ni Melissa na isipin ang oras na naghapunan sila ni Polong sa Iron Lake. Noon, sinusubukan ni Polong at ng mga Turner ang kanilang makakaya para pasayahin ang lalaking ito. Narinig niya na siya na ngayon ang tagasunod ni Terrence. Tiyak na magaling itong Terrence, kumukuha ng mga tagasunod kahit saan. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Melissa, isang itim na van na walang plaka ang biglang huminto at huminto sa tabi mismo ni Melissa. Isang walang ekspresyon na lalaking nakaitim ang tumalon, hinawakan ang braso ni Melissa, at hinayla siya papasok sa van. "Stop! Sino ka?" Napatalon si Chester sa sinabi ng lalaki. Hiniling sa kanya ni Terrence na protektahan sina Cheryl, Yasi, Jenny, at Chito, ngunit si Melissa ay maaaring maging girlfriend din niya sa hinaharap. Paano siya nakatayo lang doon at walang ginagawa? 2,265. Hindi man lang nag-abalang sagutin ng lalaki ang tanong ni Chester, hindi na lang niya pinansin ang grupo at kinaladkad si Melissa papasok ng van. "Naghahanap ka ng kamatayan." Galit na galit si Chester, hindi siya pinapansin ng lalaking ito, kinikidnap ang mga tao sa harap niya. Akala niya ba Earth class siya for nothing? Sa susunod na sandali, hinawakan ni Chester ang braso ng lalaki at umungol, "Saan sa tingin mo pupunta ka?" Malamig na tiningnan ng lalaki si Chester, at sa isang pagtulak, natisod talaga si Chester. Sumakay sa kotse ang matipunong man in black, at tumakbo ang itim na van palayo. Nagulat si Chester. Akala niya ay isa lamang itong normal na kidnapping, ngunit hindi niya inaasahan na gagamit ng ganoong puwersa ang lalaki. Bagamat hindi niya ginamit ang 100% ng kanyang lakas nang hawakan niya ang kanyang braso, siya ang nagmana ng pamamaraan ng kamay na bakal.
Kung makakalaya ang lalaking ito, nangangahulugan ito na hindi siya simpleng tao. At least, kailangan niya maging practitioner. Miss Charlton, mangyaring pangunahan ang lahat pabalik. Mabilis na sabi ni Chester habang sinusundan ang van. Siyempre, hindi niya akalain na makakahabol pa siya, Earth class lang naman siya, tapos hindi pa siya ganoon kabilis. Kalalabas lang nila ng paaralan at pumunta sa isang lugar na walang tao sa paligid nang sumigaw si Chester, "Little Fang." Agad na lumitaw ang Purple Lightning Beast sa harap ni Chester. Ang halimaw at general na si Weiwo ay sumusunod kay Chester sa dilim sa nakalipas na 2 araw. Si Wo ang kanyang bodyguard sa ibabaw, habang ang hayop at si General Weiwo ay ang kanyang mga bodyguard sa dilim. Hindi naabutan ni Chester ang van, ngunit ang Purple Weiwo or Wilson. Hindi naabutan ni Chester ang van, ngunit ang Purple Lightning Beast ay hindi. Sinakay ni Chester ang hayop at sinabing, "Sumunod ka sa itim na van na iyon." Ang Purple Lightning Beast ay hindi natuwa sa sinakyan ni Chester, ngunit naalala nitong si Chester ay tagasunod ng amo nito, at inutusan itong protektahan ang mga kaibigan ng amo nito. Napaungol ito at tumakbo sa direksyon ng itim na van. Madilim na ang langit, at ang Purple Lightning Beast ay naglalakad sa mga bubong at dingding, kaya hindi siya nag-aalala na may makatuklas nito. At saka, kahit may makatuklas nito, anino lang ang makikita nila, at hindi nila alam kung ano iyon. Hindi makausap ni Scorpion ang Man in Black, ngunit dahil sa panghihimasok ni Chester, napagtanto niya na si Chester ay isang practitioner, ngunit hindi siya katugma sa test 2. Ito ay isang oversight. Sa kabutihang palad, mas malakas ang test subject, no? 2. Kung hindi, baka talagang nabigo ang kidnapping. Mahirap ipaliwanag sa Jerwin kung ang mga bagay ay hindi naging maayos. At si Benjo ay labis na natakot na siya ay nagpawis ng malamig. Nakaupo siya sa isang itim na santana, pinagmamasdan ang buong kidnapping mula sa malayo. Nang makita niyang pumagitna si Chester, napatalon siya sa gulat. Natatakot siyang malantad ang kabuuan nito. Hindi lang ito tungkol sa kanyang kita, tungkol ito sa kanyang posisyon sa harap ni Jerwin. Ngayon, siya ay nabawasan sa pagmamaneho ng isang natanggal na santana na nag-offline para sa isang taxi. Bilang boss ng ilang mga paaralan sa bayan ng universidad, ito ay lubhang miserable. Wala siyang pagpipilian na walan siya ng kotse at medyo pera kay Terence, paano niya kayang bumili ng bago? Kaya lang niyang magmaneho ng na-scrap na santana na binili niya sa halagang $2,000. Pagtapak niya sa accelerator ay lumabas ang itim na usok. Kaya naman, nang makita niyang pinipigilan siyang muli ni Chester, napatalon siya sa gulat at mabilis na tinawag si Scorpion. "Hello? Anong meron?" Kinuha ni Scorpion ang telepono. "Kuya Juanzi, hinahabol ka ng taong huminto sa'yo kanina." Sabi ni Benjo. "Ano?" Hinabol niya sila. Natigilan si Scorpion, nagmaneho siya. "Wala akong nakikitang X5 na sumusunod sa amin." "Hindi, naglalakad ako," sabi ni Benjo. "Banal na tae." Biglang napasigaw si Scorpion sa takot na parabang nakakita ng multo. Tumingin siya sa salamin, dilat ang mga mata niya. Hindi niya akalaing may mali dito noon. Gayunpaman, nang lumiko ang kanyang sasakyan sa isang eskinita, dumating ang problema, at ito ay malaki. Isang lalaki at isang hayop ang lumitaw sa likuran niya. Hindi ba iyon ang taong nagpahinto sa test subject 2 sa pagkidnap kay Melissa? Tungkol naman sa kanyang mount, hindi niya alam kung ano iyon. Hindi ito kabayo o baka, ngunit mukhang may sungay na halimaw mula sa mga alamat. Ano ang background ng taong ito? Kahit na siya ay nagmamaneho ng isang tangke, hindi niya binigyan si Scorpion ng labis na pagkabigla at takot tulad ng pagsakay sa kakaibang bagay na ito. Bukod dito, hindi lang iyon. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang bagay ay talagang tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa isang kotse. Nahuli ito sa isang kisap mata, at tila sabay-sabay itong nagmamaneho ng sasakyan. Nawala ang lalaki at ang hayop sa rearview mirror. Tumalikod si Scorpion at nakita si Chester na nakangiti sa kanya.
F***6. Inapakan ni Scorpion ang gas pedal, ngunit wala siyang magawa sa hindi magandang performance ng kanyang sasakyan. Hindi niya inaasahan na may halimaw na susando sa kanya. Takot siya na pawisan siya ng malamig at tumindig ang balahibo niya. Matatakot lang siya ni Chester, hindi siya nang ahas na pilitin na ihinto ang sasakyan o hayaang sipay ng Purple Lightning Beast ang sasakyan. Pagkatapos ng lahat, nasa kotse pa rin si Melissa, hindi siya isang practitioner, at walang paraan na makakaligtas siya kung bumaligtad ang sasakyan. Kaya't kinailangan ni Chester na hintayin na huminto ang Scorpion, at saka lang siya nakagalaw. Napatingin si Scorpion sa malaking halimaw sa tabi niya at nanginginig. Ang mga bayo-tao ay sapat na nakakatakot, tama ba? At ang gayong bagay ay lumitaw. Walang choice si Scorpion kundi ay dial ang number ni Jerwin habang nagmamaneho. Jerwin bro, grabe, may sinusundan akong halimaw. Ano? Halimaw? Jerwin was enjoying his novel when Scorpion said something. Anong halimaw? Natutulog ka pa ba? Hindi, brother Jerwin, may halimaw talaga. Isang tao at isang bundok. Napakabilis ng halimaw, at may sungay sa ulo. Sabi ni Scorpion. Oh. Teka, anong sabi mo? May sungay ang halimaw sa ulo. Hindi naman pwedeng yung Purple Lightning Beast, diba? Narinig din ni Jerwin ang tungkol sa Hidden House Summit, at alam niyang nilinlang ni Terence ang isang spirit beast mula sa Chen Mountain Sect. Ito ay ang Purple Lightning Beast, at narinig niya na ito ay medyo mabilis. Purple Lightning Beast? Ano yun? Natigilan si Scorpion. Ihinto ang sasakyan, hayaan ang dalawang test subject na makipaglaban sa kanila. Kapag natalo siya, ibabalik mo si Melissa sa kanila, ngunit kapag nanalo siya, patuloy mo siyang kikidnap. Nagdesisyon si Jerwin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi siya nagalit. Kung ang Purple Lightning Beast ay nakialam, hindi siya masisisi kung may nangyari. 2266. Kung tutuusin, hindi niya naisip ang Purple Lightning Beast noon, hindi niya akalain na may makakakontrol sa halimaw kapag wala si Terence sa bahay. Kaya, nagpa siya ang Jerwin na ihinto ang Scorpion at hayaan ang test subject ng dalawang makipagsapalaran sa Purple Lightning Beast. Ito rin ay isang magandang panahon upang subukan ang lakas ng Subject 2. Mahalang gamot 02, ngunit walang pakialam si Jerwin. Ito. Oo. Natakot si Scorpion, ngunit wala siyang pagpipilian mula nang sabihin sa kanya ni Jerwin na huminto. Kailangan niyang maghanap ng lugar na walang tao sa paligid at ihinto ang sasakyan. Gayunpaman, hindi bumaba ng kotse si Scorpion, hinayaan niyang bumaba muna ang test subject na dalawa, at pagkatapos ay hinawakan niya si Melissa sa kotse, na pinagmamasdan ang sitwasyon sa ibaba. Kung may nangyaring masama, tatakas siya agad. Si Melissa naman ay nakatali sa sasakyan kaya hindi siya natakot na tumakas ito. Nakahinga ng maluwag si Chester nang makita niyang huminto ang Scorpion na sentimo. Nag-aalala siya na patuloy na magmaneho ang Scorpion, at mawawala na siya ng bait kapag nangyari iyon. Hindi niya mapahinto ang sasakyan, at sundan lang niya ito. Mabuti sana kung patuloy siyang magmaneho sa likod na eskinita na ito, ngunit kung pupunta siya sa downtown, mahirap para sa kanya at sa Purple Lightning Beast na magpakita. Nakaalerto si Chester nang makita niyang bumaba sa kotse ang test subject no. Dalawang nagagawa nitong itulak ng lalaking ito ang kamay niya palayo, kailangan niyang maging malakas. Alam ni Chester na ang Purple Lightning Beast ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya tiningnan niya ito, sinabihan itong harapin ang test subject dalawa habang siya ay sumakay sa kotse upang iligtas si Melissa. Gayunpaman, tulad ng ginawa ni Chester ang kanyang plano, ang Man in Black ay tila laban sa kanya. Sinimulan niya itong salakayin pagkababa niya ng sasakyan, at nang walang oras para magsalita, sinuntok niya ang mukha ni Chester. Mula sa pananaw ni Chester, walang pamamaraan na masasabi, at walang malakas na pagbabago-bago ng chi, ngunit sa ilang kadahilanan, ang puso ni Chester ay alerto ng walang dahilan. Parang ang suntok ng kalaban ay naglalaman ng walang katapusang lakas na hindi niya kayang labanan. Walang kamalay-malay na umiwas si Chester, ayaw niyang masangkot sa lalaki. Gusto niyang umikot sa kanya upang iligtas si Melissa, ngunit tila kinulong siya ng lalaki.
Sa kanyang pag-iwas, umikot ang kamao ng lalaki at lumapit sa kanya. Sa puntong ito, hindi na makaiwas si Chester. Kaya lang niyang ay lakas ang sarili at iabot ang kamay para makipagpalitan ng suntok sa kanya. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na swertehin siya. Isa siyang practitioner ng Iron Hand Technique, at naabot na niya ang unang bahagi ng Earth Class. Paanong hindi siya magiging kumpiyansa sa pakikitungo sa taong tila walang lakas? Gayunpaman, nang makipagsalubong ang kamao ni Chester sa kamao ng lalaki, alam niyang mali siya, napakamali. Ang suntok ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ay talagang napakalakas. Pakiramdam ni Chester ay para siyang langgam na sinusubukang labanan ang isang elepante, isang suntok ay sapat na para lumipad siya, at hindi niya napigilan ang pagdura ng dugo. Madaling mapatay ng test subject 02 ang sino man sa ilalim ng maagang yugto ng Earth Class, at si Chester ay nakalusot pa lamang sa unang bahagi ng Earth Class. Wala siyang pagkakataong manalo laban sa test subject 02. Sa kabutihang palad, siya ay isang dual cultivator, mas malakas kaysa sa karamihan ng mga espiritual o pisikal na practitioner ng parehong antas. Magaling din siya sa Iron Hand Technique. Gumamit siya ng sariling kamao para labanan ang test subject 02, kaya hindi siya namatay sa isang suntok. Kung hindi, siya ay isang patay na katawan sa ngayon. Gayunpaman, si Chester ay dumaranas pa rin ng malubhang panloob na pinsala. Laking gulat niya saan nanggaling ang kidnapper na ito. Paano siya naging napakalakas? Hindi siya mukhang eksperto, ngunit napakalakas niya. Hindi makabangon si Chester matapos siyang bumagsak sa lupa, ang lakas ng kanyang kalaban ay lampas sa kanyang imahinasyon. Si Chester ay puno ng kumpiyansa pagkatapos na makapasok sa Earth Class, ngunit nang malapit na niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan, siya ay durog. Hindi sinasadyang tinitigan ni Chester ang lalaki habang pinapanood ang lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Ang puso ni Chester ay napuno ng kapaitan. Masyado niyang minamaliit ang kanyang kaaway at binitawan niya ang tiwala ni Terence. Gayunpaman, paano kung hindi niya ito maliitin? Kahit alam nilang makapangyarihan ang kalaban, uupo na lang ba sila at hindi hahabulin? Ito ay malinaw na imposible, kaya ang resulta ay magiging pareho kahit na ano. Sa ngayon, maaari lang umasa si Chester sa Purple Lightning Beast. Ewo! Nararamdaman ng Purple Lightning Beast ang lakas ng kalaban nito, ngunit hindi nito akalaing magiging ganito kaina si Chester. Ito rin ang nagpakita kung gaano kalakas ang kalaban. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay tila walang pakialam sa pressure mula sa dagindong ng lilang kidlat na hayop. Parang wala itong kinalaman sa kanya habang walang ekspresyon niyang binato ng suntok ang Purple Lightning Beast. Ang lalaki ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng kalungkutan o kagalakan sa Purple Lightning Beast na pumipigil sa kanya sa pagpatay kay Chester. Nagbago lang ang kanyang target mula kay Chester patungo sa hayop. Mukhang hindi rin siya natatakot sa Purple Lightning Beast na ibang-iba sa Scorpion. Siyempre, wala nang sariling iniisip itong test subject 02, nakinig lang siya kay Scorpion, at ang utos ay patayin si Chester at ang hayop. Ang Purple Lightning Beast ay maaaring nakaiwas sa pag-ataking ito, ngunit ang makapal na balat nito ay sinadya din upang subukan ang trump card ng lalaking nakaitim na damit, kaya't inabot nito ang suntok. Matapos matanggap ang suntok na ito, lumubog ang puso ng Purple Lightning Beast. Gayunpaman, ang bilis ng Purple Lightning Beast ay napakabilis, at sinamantala nito ang oras na kinuha para makatanggap ng suntok para sampilan ang lalaking nakaitim na damit. Suray-suray ang lalaking nakasuot ng itim mula sa sampal ng Purple Lightning Beast, ngunit tumayo siya na parang walang nangyari. Binigyan ng propesor at ng kanyang mga kapwa-disipulo ang test subject 02 ng malaking tulong sa depensa at paglaban, kaya ang pag-atake ng Purple Lightning Beast ay talagang hindi nakagawa ng malaking pinsala dito. Kailangang malaman ng isa na maaari na siyang kumuha ng 10 sunod-sunod na hit mula sa isang Sky Class Master. Ang mga pag-atake ng Purple Lightning Beast ay wala sa kanya. Sa pagtingin sa sitwasyon sa harap niya, agad na naisipan ng Purple Lightning Beast na umatras. Bagamat isa itong Mystic Late Phase Peak, at may kapangyarihang lumaban sa isang Sky Class, hindi pa ito Sky Class. Lumalaban ang laban, hindi nakikipag-away sa suntok ng lalaki ay nahayag na ang kanyang lakas.
Ang lalaking ito ay hindi bababa sa Earth-class late phase peak, at alam ng Purple Lightning Beast na kung lalabasan ito ng todo laban sa kanya, ang kalalabasan ay 50 hanggang 50 lang. 2,267. Kung nanalo siya, ayos lang, pero paano kung matalo siya? Sa pagtingin kay Chester, alam niyang kapag natalo siya, mawawala lahat ng card niya, at magiging masama ito sa sitwasyon. Kumpiyansa ang Purple Lightning Beast na sa bilis at makapal nitong balat, magagawa nitong harapin ang Earth Rank Man in Black sa loob ng 100 round, ngunit ano ang punto? Maaari lamang niyang harapin at labanan, ngunit imposibleng talunin ang kabilang partido. Hindi isang matalinong pagpili ang mag-aksaya ng oras at lakas sa mga walang kwentang bagay. Sa isiping iyon, nagkaroon ng ideya ang Purple Lightning Beast, binuhat nito si Chester gamit ang bibig nito at tumakbo sa kabilang direksyon. Kahit na ang Purple Lightning Beast ay walang kumpiyansa na manalo, ito ay walang kapantay sa bilis. Sa isang iglap lang ay nawala na ito. Walang panghihinayang si Scorpion sa katotohanan na ang Purple Lightning Beast ay tumatakas kasama si Chester, nakahinga ito ng maluwag. Inutusan nito ang 2 test subject na sumakay sa kotse, pinaandar ang gasolina, at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang destinasyon. Bagamat parang takot ang halimaw sa test subject number 2, medyo natatakot pa rin si Scorpion sa halimaw. Hindi tao o multo ang bagay na iyon, sa pagtingin lang nito ay natatakot na siya. Habang nagmamaneho siya, tinawag ni Scorpion si Jerwin. Scorpion, kamusta? Si Jerwin ay hindi na naglalaro sa kanyang telepono, hinihintay niya ang mga resulta ng Scorpion. Walang pakialam si Jerwin kung namatay o hindi ang test subject no. 2. Ang rate ng tagumpay sa paggawa ng no. 0 ay hindi mataas, ngunit hindi ito na-i-print. Wala siyang pakialam kung nailigtas ba si Melissa o hindi, ngunit nag-aalala siya sa kanyang assistant na si Scorpion. Nasanay na siyang nasa tabi niya, at kasama si Scorpion sa marami niyang plano. Pamilyar siya sa kung paano gawin ang mga bagay. Kung namatay siya, patay na siya. Medyo mahirap para sa kanya na makahanap ng ibang hahalili. Jerwin bro? Ang lalaking nakasakay sa Beast ay nasugatan ng husto ng test subject number 2, at ang Beast, pagkatapos makipagpalitan ng 2 galaw sa test subject number 2, ay piniling umatras at tumakas kasama ang nasugatan na lalaki. Ulat ni Scorpion. Tumakas siya. Not bad? Not bad at all. Tuwang-tuwa si Jerwin. Kahit ang Purple Lightning Beast ay hindi katugma sa kanyang test subject. Iyan ay isang bagay upang ipagdiwang. Kung tutuusin, kahit na ang mga matandang may ranggo sa langit ay hindi nang ahas na labanan ang Purple Lightning Beast sa panahon ng Hidden House Meeting. Kung makakakuha siya ng ilan pang test subject sa hinaharap, hindi ba't madaling robin ang mga nakatagong bahay? Hindi lang niya alam kung ang test subject to ay kayang talunin si Terrence. Oo, parang napakalakas pa ng test subject 02. Sabi ni Scorpion. Magaling. Kung ganoon, manatili tayo sa orihinal na plano. Dalhin mo si Melissa sa Stronghold 3. Utos ni Jerwin. Oo. Mabilis na tumango si Scorpion. Gayunpaman, hindi alam ni Scorpion na bagamat tila walang sumusunod sa kanya, sinusundan pa rin siya ng Purple Lightning Beast. Ang Purple Lightning Beast ay isang sinaunang espiritong hayop na may mataas na katalinuhan. Matapos iwanan si Chester sa isang ligtas na lugar, lumipad ito pabalik sa van ni Scorpion, ngunit sa pagkakataong ito ay nasa dilim. Nasa kalsada ang sasakyan, at lumilipad sa paligid ang Purple Lightning Beast. Sa pangunawa ni Scorpion, imposibleng ma-detect niya ang halimaw. Gayunpaman, bagamat makapangyarihan ang test subject no. 2, isa lamang itong papay na walang katalinuhan. Mas lalong hindi nito mapansin na sinusundan ito. Maayos na pinaandar ni Scorpion ang kotse patungo sa Stronghold 3 na isang abandonadong sakahan. Ang ari-arian ay pag-aari ng mga Firewolves, ngunit ito ay nasa ilalim ng isang hindi nauugnay na kumpanya sa pangalan. Kung susundin ng pulis ang lead na ito at mag-iimbestiga, natural na wala silang mahahanap. Si Jerwin ay palaging maingat sa kanyang trabaho. Hindi siya magkakamali sa mga detalye.
Ito rin ang dahilan kung bakit palagi siyang nakakahanap ng taong dapat sisihin sa lahat ng masasamang bagay na nagawa niya. Hindi niya kailanman inilagay ang kanyang sarili sa panganib. Ang tanging pagkakataon na nawalan siya ng isip na magmahal at mapot ay noong gusto niyang putulin mismo ang bato ni Terence, at sa halip ay pinutol niya ang sarili niya. Mula ngayon, ang Jerwin ay hindi na muling gagawa ng isang bagay na napakatanga. Ligtas na pinaandar ni Scorpion ang sasakyan papasok sa Stronghold 3. Ang apoy ng mga alipors ng Wolfgang ay naghihintay sa kanila sa abandonadong bukid. Nagutos si Scorpion, at nakipagtulungan ang grupo at ikinulong si Melissa sa isang silid, habang inutusan ang dalawang test subject na bantayan ang pinto. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay-hintay na kumalat ang balita ng pagkidnap kay Melissa, at matatawagan ni Scorpion ang pamilya ni Melissa at kikikil sila. Lumitaw ang Purple Lightning Beast malapit sa abandonadong farm sa Stronghold 3 nang walang nakakapansin, at tumalikod lang at umalis pagkatapos ipasok ni Scorpion ang kotse at ilock si Melissa. Dumating ang Purple Lightning Beast kung saan nagtatago si Chester at dinala siya pabalik sa villa. Malubha ang mga sugat ni Chester, ngunit isa siyang dual cultivator, at isang beses lang siyang tinamaan ng test subject no. 2. Gayunpaman, sina Cheryl, Yasi, Jenny, at Chito ay nabigla lahat sa kanyang miserableng hitsura. Si Cheryl ay umaasa kay Chester at sa hayop na iligtas si Melissa, ngunit ngayon ay tila si Chester ay nasugatan din ng husto. Chester, kamusta? Nagpanik si Cheryl. Magaling si Terence sa bahay kanina, ngunit ngayon ay wala na siya. Pinlano ba ito ng mga taong ito? Ayos lang ako. Hindi pa ako mamamatay, ngunit si Melissa. Naramdaman ni Chester na nabigo siyang matupad ang inaasahan ni Terence. Huling beses niyang iligtas si Josephine at nasugatan, at sa pagkakataong ito ay nasugatan siya sa pagsisikap na iligtas si Melissa. Alam mo ba kung sino ang kalaban? Naramdaman ni Cheryl na medyo kakaiba ang mga bagay. Kung ginawa ito ng mga kaaway ni Terence, bakit wala silang ginawa sa kanya at kay Yasi? Bakit kailangan niyang sundan si Melissa? Ang relasyon ni Melissa at Terence. Maging siya mismo ay hindi sigurado tungkol dito, at may mga alingaw-ngaw lamang tungkol dito sa paaralan bakit si Melissa ang pinili ng kaaway. Hindi ako sigurado, umiling si Chester. Ang mga pamamaraan ng kalaban ay hindi pamilyar. Hindi pa siya nakakita ng kaaway na ganito. Hindi man lang sila umimik at nagsimulang mag-away. Wala man lang silang aura. 2,268. Tatawagan ko si Terence. Nag-alinlangan si Cheryl at nagpasyang tawagan si Terence. Ngunit nang tumawag siya, ito ay isang walang sagot na tono, walang signal ang bundok ng Hulang Haote, kaya normal lang para kay Terence na hindi sumakay. Hindi ka makalusot. Alam ni Chester na hindi mapupunta ang tawag mula sa ekspresyon ni Cheryl. Bamantong hininga siya. Kung hindi talaga gumana. Isa lang ang paraan. Ano ito? Tanong ni Cheryl. Bagamat si Melissa ang nakidnap, nag-aalala pa rin si Cheryl. Hindi matutuwa si Terence kung may nangyari sa kanya. Tagong bahay Pits. The Hidden House Pits Session is also the boss, follower kung mapapalabas natin ang matanda, baka mabaliktad pa natin, sabi ni Chester. Matanda Pits, tutulungan mo ba? Alam ni Cheryl kung ano ang nangyari sa Hidden House Summit, ngunit ito ay isang mapanganib na bagay na sugatan si Chester, at ang bahay Pits ay hindi makakasali. Ngayon lang natin masusubukan. Mapait na ngumiti si Chester. Gayunpaman, sa sorpresa ni Chester, si Sean ay labis na masigasig nang tumawag siya. Sinabi ni Chester kay Sean ang tungkol sa problema niya, at nag-alinlangan lang si Sean sa isang segundo bago nagpas siyang tawagan si Chester pagkatapos kumonsulte kay Lolo Pitts. Nakahinga ng maluwag si Chester kahit hindi man lang siya tinanggihan ni Sean, ibig sabihin ay may pagkakataon pa. Hindi nang ahas si Sean na mag-aksaya ng oras matapos matanggap ang tawag ni Chester. Dumiretso siya sa kwarto ni Kuya Pitts at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari sa Eastern City. Nasugatan si Chester sa isang galaw, at kahit ang Purple Lightning Beast ay hindi niya kalaban. Mukhang napakahirap harapin ang kalaban. Kumunat ang noo ni Lolo Pitts. Oo, ngunit isa rin itong pagkakataon para sa US House Pitts.
Naisip ni Sean ang kanyang kapatid na walang malay, at sumakit ang kanyang puso. Sinubukan niyang makuha ang mabuting panig ni Terence, ngunit hindi siya ganoon kadaling tanggapin ni Terence bilang isang tagasunod. Walang pagpipilian si House Pitts kundi panatilihin ang kalagayan ni Shelton at maghintay ng tulong ni Terence. Tumango si Old Master Pai, alam niyang pagkakataon ito. Kung siya ay tumulong, pagkatapos ay maaalala ni Terence ang pabor na ito, hindi lamang iyon, ngunit ang bahay Pitts ay magiging sa parehong panig ng bahay Han sa hinaharap, masyadong. Magagawa nilang humingi ng tulong kay Terence kapag nagkaproblema sila. Punta tayo sa Eastern City ngayong gabi. Ang maingat na matandang si Pitts sa wakas ay gumawa ng kanyang desisyon, siya ay sisimulan ang pinakamalaking sugal ng kanyang buhay. Ang sugal na ito ay nauugnay sa kinabukasan ng tahanan ni Pai kung talagang nailigtas niya si Melissa, kung gayon ang meteoric na pagtaas ng House Pitts ay magiging kasing laki ng kay Terence. Pero kung matalo sila, hindi lang masasaktan o mapatay si Lolo Pitts, magiging malaking kalaban din sila. Ngunit nasa harapan niya ang pagkakataon, at wala siyang ibang pagpipilian kundi kunin ito. Sige. Matigas na tumango si Sean. Naramdaman niya na ang mga maliliit na karakter sa paligid ni Terence ay umaangat sa tuktok, at ang mga sumalungat kay Terence ay walang magandang wakas. Hindi ba kahanga-hanga sina Natoy at Neil? Pareho silang may kapansanan, ngunit si Terence ay buhay pa at maayos, iyon lamang ay sapat na para sa bahay Pitts upang gumawa ng malaking taya. Matiyagang naghihintay si Chester mula noong tumawag siya, hindi pa siya mamamatay, ngunit nag-aalala siya sa sagot ni House Pitts, at napakunot ang kanyang mga kilay. Si Cheryl at Yasi naman ay nakaupo sa sofa na nakakunot ang mga kilay matapos paalisin sina Jenny at Chito. Cheryl, sis, sa tingin mo ba walang kinalaman ang kidnapping na ito sa Shield Bro? Walang maisip na dahilan si Yasi kung bakit may aatake kay Melissa. Hindi pa ako sigurado, pero curious din ako ano ang gusto nila sa pagkidnap kay Melissa. Natatarantang tanong ni Cheryl. Tumunog ang kanyang telepono, at agad itong kinuha ni Chester. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita kung sino ang tumatawag, yang Master Pitts. Sinabi ni Terence na si Sean ay kanyang tagasunod, at nangangahulugan iyon na siya ay tagasunod din ni Chester, ngunit ayaw ni Chester na maging masyadong maangas kapag kailangan niya ng tulong mula sa bahay na si Pitts. Brother Chester, tawagan mo na lang akong Brother Pitts. Napag-usapan ko na ang aking lolo at nagpasya akong magmadali sa Eastern City ngayong gabi. Sana ay makarating tayo sa tamang oras. Nakapagdesisyon na ang House Pitts na tumaya kay Terence, at natural na mas magalang sila kay Chester. That's great. I'll give you the address. Mabilis na ibinigay ni Chester ang address kay Sean. Matapos itong isulat ni Sean, sinabi niya na doon siya magde-drive kaagad. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpakawala ng mahabang hininga si Chester, naayos na si Sean at ang matandang si Pitts ay sumugod dito magdamag. Sa tulong ng isang Sky-class master tulad ng matandang Pitts, walang problema. Phew! Nakahinga ng maluwag si Cheryl. Kung iisipin, talagang kakaiba ang mga bagay. Si House Pitts ay kaaway ng kanyang pamilya noon, ngunit ngayon sila ay naging mga alipin ni Terence at dumating upang tumulong. Miss Charlton, dapat ba nating kontakin ang pamilya ni Melissa ngayon? May problema si Melissa, dapat ay ipinaalam na natin ang kanyang pamilya. Biglang napagtanto ni Chester na may nakaligtaan siya, dapat niyang kausapin ang mga magulang ni Melissa at humingi ng ilang mga pahiwatig mula sa kanila. Baka malaman nila ang dahilan ng pagkidnap. Pagkatapos ng lahat, alam ni Terence kung bakit hindi niya naisip. Oo, nakalimutan ko. Tinampol ni Cheryl ang kanyang noo at mabilis na tinawagan ang numero ni Wilfred. Gusto niyang mahanap niya ang contact information ng mga magulang ni Melissa. Si Boss Bale ay isang propesor sa paaralan, at isang piraso ng cake para sa kanya ang pagkuha ng impormasyon ni Melissa. Maaaring makuha ito ni Chester sa mga channel ni House Turner, ngunit hindi maganda ang ugnayan ng bahay ni Wu at House Turner, at ayaw niyang maghanap ng gulo. Hindi inakala ni Amara na mahuhuli siya sa isang kidnapping sa kanyang unang araw.
Higit pa rito, ang pamilya ng pangunahing karakter ng kaso ng kidnapping ay may ilang kapangyarihan at impluensya, at may ilang koneksyon sa dating aristokratikong pamilya, ang pamilyang Turner. Ang ina ng dinukot na babae ay tinawag na Celine, at siya ay mula sa bahay na si Turner. Ang kanyang ama, si Ruben, ay isang merchant ng gamot sa lungsod. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang kanyang negosyo, star business pa rin ito. Ang kanilang anak na babae ay dinukot, at si Amara ay nasa ilalim ng matinding presyon, lalo na sa kanyang unang araw bilang kapitan ng Criminal Investigation Unit. Hindi pa siya sanay, at kailangan niyang ihagis ang sarili sa matinding trabaho. Sa kabutihang palad, si Amara ay nakaharap sa mga katulad na kaso sa Starfield noon, kaya mabilis niyang nasuri ang sitwasyon. 2,269. Mr. Wang, M.S. Turner, with all due respect, may nasaktan ka ba habang nagnenegosyo? Hindi naiwasang magtanong ni Amara Sentimo, tumawag kay Celine ang mga kidnapper kanina, at sinabi nila sa kanya na ang kanilang anak na babae ay kinidnap, at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Hindi niya sinabi ang dahilan, layunin, o anumang bagay tungkol sa pantubos, na ikinalito ng mag-asawa. Sinubukan nilang kontakin ang kanilang anak, ngunit pagkatapos nilang hindi makalusot, mabilis silang tumawag ng pulis. Sino ang nasaktan ko? Lumingon si Celine sa kanyang asawa, si Ruben. Ang negosyo ng pamilya ay palaging pinamamahalaan ni Ruben, at karaniwang ginawa ni Celine ang lahat ng logistic, kaya medyo maliit ang posibilidad na masaktan niya ang sinuman. Ang pangunahing bagay ay kung si Ruben ay nakasakit ng sinuman. I've always been honest when I do business. I've never done anything like bullying others. I've been working well with my business partners for many years, so I don't think I have any enemies. Nag-isip ng mabuti si Ruben at umiling. Paano ang pamilya Turner? Si Amara ay hindi nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanyang narinig, wala siyang pagpipilian kundi dumiretso sa punto. Ang Turner Clan. Officer Song, alam mo ba ang tungkol sa Turner family? Tumigil si Celine, hindi pa niya nakipag-ugnayan kay Amara noon, kaya hindi niya alam kung sino siya. Ako ay mula sa pamilya ng kanta, at isa sa mga naunang maharlikang pamilya. Kung hindi mo ito kasalanan, maaaring ito ay ang bahay ni Turner. Hindi itinago ni Amara ang katotohanan. Nakikita ko. Ang mga inapo ni House Turner ay masyadong mayabang, at ang aming pamilya ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa kanila. Ngayong taon lamang na nais ng aking kuya na pakasalan ang aking anak na babae sa bahay ni Polong Nikang na nagsimula kaming magkaroon ng ilang pakikipag-ugnayan. Sabi ni Celine pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kung ang pag-uusapan natin ay isang kaaway, ang bahay ni Turner ay tila nasaktan ng isang tao na tinatawag na Terence. Terence. Hindi siya maaaring ang kumidnap sa iyong anak, sabi ni Amara na may mapait na ngiti. Ah, bakit? Nagulat si Celine, hindi niya akalain na tatanggihan agad ni Amara ang ideya, at medyo hindi siya masaya. Sa wakas ay naisip niya ang isang kaaway, at sinabi ni Amara na hindi ano ang dapat niyang isipin. Kahit na may sama ng loob si Terence sa bahay ni Turner, maghahanap siya ng gulo sa kanila. Hindi niya kikidnapin ang anak mo, walang halaga kay Terence si House Turner. Paliwanag ni Amara. Gustong ipagpatuloy ni Amara ang pagpapaliwanag, ngunit tumunog ang telepono ni Ruben. Tumigil si Amara sa pag-uusap at tumingin kay Ruben. Ito ay maaaring tawag mula sa mga kidnapper. Iminuwestre ni Amara si Wayne, na inilipat sa lungsod ng Stonegate kasama niya, na magsagawa ng teknikal na investigasyon. Sinabi niya kay Ruben, kunin mo muna. Kung kidnapper ito, subukang mag-stall para sa oras. Aniya. Tumango si Ruben at kinuha ang telepono. Hindi pamilyar na numero iyon, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Normal lang sa mga kidnapper na magpalit ng numero. Kinuha niya ang telepono. Hello, ako si Ruben. Uncle Wang. Hello, kaklase ko si Melissa sa university. I have something bad to tell you. Cheryl's voice came from the phone. Melissa's at the school gate, she's been kidnapped. Ano? Kaklase ka ni Yanyan sa university. Kinidnap si Yanyan sa gate ng school.
Nagulat si Wang Dan, hindi niya inaasahan na kaklase pala ito ni Melissa. Nakatanggap lang siya ng maikling tawag mula sa mga kidnapper, ngunit hindi nila sinabi kung saan inagaw si Melissa, at hindi siya nagtanong. Nang marinig niya na maaaring saksi ang kaklase ni Melissa, agad niyang sinabi, "Alam ko na ang bagay na ito. Maaari ba kitang istorbohin na pumunta sa istasyon ng pulisya? Nasa istasyon ako ng pulisya ngayon. Maaari mo bang sabihin sa mga opisyal ng pulisya ang mga detalye ng pagkidnap kay Yanyan?" "Oh, okay." Kumunat ang noo ni Cheryl nang marinig niyang sinabi ni Ruben na alam niya ang tungkol sa pagkidnap kay Melissa. Tila nakipag-ugnayan kay Ruben ang kidnapper, at hindi si Terence ang target. Gayunpaman, ginawa nitong mas komplikado ang mga bagay. Kung hindi sila naririto para kay Terence, ngunit para kay Melissa o sa kanyang pamilya, dapat silang mga normal na kidnapper. Ngunit hindi yun ang kaso kahit si Chester ay hindi makatanggap ng isang tama mula sa kanila, hindi pa banggitin ang Purple Lightning Beast. Ang antas ng kidnapper na ito ay tila hindi isang normal na tao, tama ba? Dahil wala sila dito para kay Terence, mas masakit pa sa ulo wala na silang kaaway. "Chester, okay ka lang. Hayaan mo si Yasi na manatili at alagaan ka." Lumingon si Cheryl kay Chester dahil kailangan niyang pumunta sa istasyon ng pulis. "I'm fine, I won't die." Chester grinned. Kapag bumalik ang amo, magaling na siya sa ilang segundo. "Tsaka may Granny Sullivan pa ako para uminom at kumain dito. Mauna na kayo, huwag mo akong pansinin." Tumango si Cheryl at umalis sa villa kasama si Yasi, nagmamaneho papunta sa police station. Nagulat si Amara nang makita sina Cheryl at Yasi sa kanyang opisina, so sila ang mga saksi na sinasabi ni Ruben. Fox Song. "Ate, bakit ka nandito?" Gusto ni Yasi na tawagan ang kantang Amara Fox na kanta, ngunit naalala niya na ang kantang Amara ay itinaya ang kanyang buhay upang tulungan siya at si Cheryl na makatakas kasama si Terence. Hindi niya kayang kutsain siya tulad ng dati. At saka, binitawan na ito ng kapatid niya, at nagustuhan din ni Amara si Shield Bro, kaya hindi na siya makapagsalita ng kahit ano sa kanya. "Kaka-transfer ko lang dito. Provincial city ito, kaya na-promote na yata ako." "Nasaan si Terence?" tanong ni Amara. Lumabas sina Terence at Jelay para asikasuhin ang ilang bagay. Kung si Terence ay nasa bahay, ang mga kidnapper ay hindi makakarating ng ganoon kadali, sabi ni Cheryl. Bagamat nasa masamang kalagayan si Chester, naniniwala si Cheryl na kung nasa bahay si Terence, magkakaroon siya ng paraan upang harapin ito. Isa itong bulag na pagtitiwala, at hindi alam ni Cheryl kung kailan ito nagsimula, ngunit malakas ang kanyang pananampalataya kay Terence marahil na impluwensyahan ito ni Yasi. Natarante sina Ruben at Celine paano nakilala ng dalawang babaeng ito si Terence. Parang kilala rin ni Melissa si Terence. Naghinala siya na kinidnap ni Terence ang kanyang anak, ngunit tila wala si Terence sa bahay. "Kumusta, kapwa ang mag-aaral? Kung tatanungin ko, kung kailan kinidnap ang aking anak na babae." Sabik ni Ruben na malaman ang sitwasyon ng kanyang anak, kaya naiinip siyang nagtanong. 2,270. "Ganito, inimbitahan ko si Melissa sa bahay ko ngayon, at napagkasundoan naming magkita sa parking lot pagkatapos ng klase, ngunit pagdating niya, isang itim na van na walang lisensya ang sumugod at itinali siya sa kotse." Sabi ni Cheryl, lumingon kay Ruben at Celine, hindi alam kung sasabihin niya sa kanila ang susunod niyang sasabihin. "It's not convenient for you to talk about what happened after that." Masasabi ni Amara kung ano ang inaalala ni Cheryl. "Anong meron? May sikreto ba?" Walang anuman, sinundan sila ni Chester, ngunit hindi siya katapat para sa kanila, ni hindi siya makatagal kahit isang galaw. Mapait na ngumiti si Cheryl. Hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa Purple Lightning Beast, dahil hindi magandang ibunyag ito sa publiko, at ayaw niyang sabihin sa kanila na nalaman na ng halimaw kung saan nagtatago ang mga kidnapper. Maaaring nasa panganib si Amara kung umatake siya. Dahil ang antas ng kidnapper ay lumampas na sa kanyang inaasahan, tiyak na siya ay isang magsasaka. "Ano?
Gulat na tiningnan ni Amara si Cheryl, alam niya kung gaano kalakas si Chester, siya ay mystic late phase peak, katulad niya, at isang spiritual physical practitioner doon. Kung hindi man lang siya katapat ni Chester, gaano kaya kalakas ang kidnapper? Kailangan niyang maging Earth class man lang. Dagdag pa, si Chester ay isang Earth class early phase ngayon. Dagdag ni Cheryl. Ano? Earth class early phase. Huminga ng malamig si Amara, minaliit niya ang lakas ng kidnapper. Inalagaan pa niya ang isang Earth class early phase sa isang galaw, parang ang pagkidnap na ito ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Oo, noong una, akala namin ay hinahabol ng mga kidnapper si Terrence, at iyon ang dahilan kung bakit inagaw nila si Melissa, ngunit ngayon tila ang mga unang taong na-contact nila ay ang mga magulang ni Melissa. Malamang na walang kinalaman ang mga kidnapper kay Terrence. Sabi ni Cheryl. Para kay Terrence. Napakurap si Amara. Melissa. Siya ang kasintahan ni Terrence sa paaralan. Nagpa siya si Cheryl na ilagay ito sa paraang iyon, mahirap kung ipapaliwanag niya muli ang lahat ng bagay na iyon. Mas gusto niya si Terrence na piliin si Melissa kaysa Amara, kung tutuusin hindi sila masyadong nagkakasundo ni Yasey kay Amara, kahit na sinubukan niya ang lahat para protektahan sila noon, ngunit nasa ilalim lamang iyon ng proteksyon ni Terrence. Natigilan sina Celine at Ruben sa sinabi ni Cheryl. Nakahanap ng boyfriend ang anak ko sa school. Hindi ba siya at ang tahanan ni Polong? Pakiramdam nilang dalawa ay parang gulo ang lahat, inisip nila na maaaring si Terrence ang kumidnap sa kanilang anak na babae, ngunit ngayong may relasyon na si Terrence at ang kanilang anak na babae. Hindi kaya nalungkot ang bahay na iyon ni Kang at kumuha ng taong gagawa nito? Kung gayon, maaaring ito ay mula sa bahay Kang. Tanong ni Ruben, alam kung ano ang iniisip ng kanyang asawa. Hindi maaaring magkaroon ng ganoong master si House Kang. Umiling si Amara, plus, parang hindi naman. Kung si House Kang ang gumawa nito, si Terrence pa rin ang pinupuntirya nila. Hindi ka nila tatawagan. So, feeling ko parang normal na kidnapong ang kidnapong na ito, kaya lang medyo espesyal ang mga kidnappers. Hintayin natin ang tawag ng mga kidnappers at tingnan natin kung ano ang gusto nila. Iyon lang ang paraan. Tumango si Ruben. Bagamat medyo na-curious siya kung bakit nakikipagrelasyon ang kanyang anak sa paaralan, wala siya sa mood na magtanong tungkol dito ngayon. Ang kaligtasan ng kanyang anak ang pinakamahalagang bagay. Hindi pa huli ang lahat para itanong ang tungkol sa mga bagay na ito pagkatapos na mawala sa panganib ang kanyang anak. Tumingin si Cheryl sa kantang Amara at tumigil sa pagsasalita. Gusto niyang pag-usapan ang hidden house pits, ngunit ito ay nasa antas na tulad nito. Hindi ito pinansin ni Amara, ngunit natakot siya na ipagkalat ito ni Ruben at Turner Celine. Ang relasyon ni House Pitts kay Terrence ngayon ay hindi maganda para sa House Pitts kung malalaman ng iba pang mga nakatagong bahay. At least, kailangan nilang maghintay para bumalik si Terrence. Tapos babalik muna kami. Wala kaming masyadong alam, yun lang ang alam namin. Sabi ni Cheryl. Sige. Kung meron man, makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Matalas ang mga kasanayan sa pagmamasid ni Amara. Natural, masasabi niyang nag-aalangan si Cheryl Asentimo, marahil ay nandoon sina Ruben at Celine, kaya nagpasya siyang tawagan siya mamaya. Hindi nagtagal pagkaalis ni na Cheryl at Yasey, nakatanggap si Ruben ng pangalawang tawag mula sa kidnapper. Ruben. Sa kabilang dulo ng telepono, bumungad ang kakaibang boses na pinalitan ng voice changer. Ikaw pala. How's my daughter? Agad na kinilala ni Ruben ang kabilang partido bilang ang kidnapper na tumawag sa kanya noon. Mr. Wang, don't worry. Your daughter is doing well. Siyempre, sa ngayon lang. Kung ayaw ni Mr. Wang na may mangyari sa anak mo, mas mabuting gawin mo ang sinasabi ko, sabi ni Scorpion. Anong gusto mo? Tanong ni Ruben. Maghanda ka ng 10 milyon at hintayin mo ang tawag ko. Nang matapos magsalita ang kabilang partido, direktang ibinaba niya ang telepono, hindi binibigyang oras si Ruben para sumagot. Wait. Tumingin si Ruben sa telepono nang walang magawa at umiling. Ang kidnapper ay hindi naglaro sa mga patakaran.
Gusto niyang bumili ng oras ayon sa mga tagubili ng kanta ni Amara, ngunit ibinaba ng kabilang partido ang telepono. Napangiti ng mapait si Ruben sa kantang Amara na naghihintay ng sagot ni Wayne. Paano na? Sabi ni Amara habang nakatingin kay Wayne. Kanta ng kapitan, nasubaybayan na ng technical team ang tawag, ngunit maraming beses na inilipat ang tawag mula sa ibang bansa, kaya imposibleng matrace ito sa maikling panahon. Sabi ni Wayne. Tumango si Amara parang ang lalaki ay isang matandang kamay sa bagay na ito siya ay pamilyar sa ganitong uri ng mga bagay, at nahulaan na niya ang sitwasyon wala siyang masyadong pag-asa para dito. Dahil ang lalaki ay mas malakas pa sa Earth Class Early Phase, hindi magiging madali na malaman kung sino sila sa pamamagitan ng telepono. Nalaman mo na ba kung saan ang sasakyan? Tanong ni Amara. Hindi, ito ay isang bagong sasakyang pangnegosyo, at ito ay ipinuslit. Walang ganoong modelo sa bansa, kaya't wala kaming mahanap na anumang impormasyon. Gayun din, ang mga ruta ng kidnapper ay lahat sa likod ng mga kalye at eskinita, walang surveillance video. Sabi ni Wayne. Inasahan na ito ni Amara. Lumingon siya kay Ruben at nagtanong, ano ang sinabi ng kidnapper? 10 million lang ang sinabi niya sa akin at hintayin ang tawag niya. Wala na siyang sinabi pa. Sinabi ni Ruben, official song, sa palagay mo ba ay dapat akong pumunta at makalakam ng 10 milyon ngayon? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.